Doon po sa Book of Malachi, chapter 3, verse 6a, nakasulat, sinabi ng Diyos, I am the Lord and I do not change. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na nananatiling tapat sa kanyang mga salita at pangako. Siya ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak noon hanggang ngayon. Hindi po mabibilang yung mga nagpapatotoo na sinasagot ng Diyos ang kanilang prayers. Bagamat napakarami rin po ang nagpapahayag ng kanilang pagdududa, ng kanilang pagkalito, ng kanilang katanungan kung bakit nananatiling tahimik ang Diyos sa kanilang prayers. Tila baga hindi sila sinasagot, parang hindi sila naririnig ng Panginoon. Now, minsan nagtatanong siguro kayo, Lord, bakit ganon? Bakit hindi nyo sinasagot ang prayer ko? Kapatid kaibigan, sa totoo lamang, wala sa Diyos ang problema. Nasa atin po ang problema kung nangyayari po yon na tila hindi niya sinasagot ang prayers natin. So hayaan niyo po na pamagatan natin ang ating pag-aaralan ngayong gabi na hindrances to prayer. May mga humahad lang sa panalangin natin. Maring hindi po natin nare-realize yun, pero ngayong gabi sisikapin ko pong maiparealize sa atin ito sa tulong po ng Holy Spirit. So, bibigyan ko kayo ng ilang general reasons why our prayers are not answered. Okay? Ang una po, we might have asked the wrong thing. Gusto mong mapangasawa halimbawa ang isang tao, pero sa totoo lamang, hindi sasagutin ng Lord yan kung pareho naman kayong lalaki eh. Di ba? Now, secondly, we might have asked with the wrong motive. Naalala ko po si Apostle James and John, yung magkapatid, na kinausap ng palihim si Jesus. At sinabi nila kay Jesus na, Lord, kung ikaw ay nasa iyo ng kaharian, pwede bang ang isa sa amin ay nasa kanan mo at yung isa naman ay nasa kaliwa? So, mali po yung motive nila. At ang ikatlo, it might be a plain denial of God for a better reason. May mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Definitely po, may mas magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, tingnan naman po natin yung mga specific reasons why our prayers are unanswered. So, what are the hindrances to prayers based on the scriptures? Makinig po kayong mabuti sapagkat marami po akong verses na babasahin sa inyo kaugnay po ng ating gagawing pag-aaral ngayong gabi. Okay? So let's go to number one, of course, sin o kasalanan. Yan ang number one na hadlang sa ating mga panalangin pag meron tayong kasalanan Ang sabi nga po ni Haring David dun po sa Book of Psalm, chapter 66, verse 18, If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Kaya mahalaga po na ikino-confess natin sa Lord yung ating kasalanan para pakinggan tayo ng Panginoon. Okay? Sabi naman po ni Prophet Isaiah doon sa Book of Isaiah chapter 59 verse 2, It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So maliwanag po na ang kasalanan ay sadyang hadlang para dinggin ng Panginoon yung panalangin natin at matamo natin yung kanya pong mga kasagutan. Ayon man po kay Haring Solomon, doon po sa Book of Proverbs, chapter 28, verse 13, people who conceal their sins will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Pag tinatago natin ang ating mga kasalanan, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero kung ikino-confess naman natin to, tatanggap tayo ng kanyang habag. So simple lang po yung principle sa likod ng mga verses na ito. Nanganganib na masira ang relasyon sa Diyos ng sinumang magpapatuloy na mamuhay sa kasalanan. Lahat naman tayo nagkakasala pa rin, di ba? Ngayong araw na ito, baka hindi na nga mabilang yung mga kasalanang nakamit natin o nagawa natin Pero iba po yung nagkakasala kaysa doon sa intentional na nagkakasala. Ipinamumuhay niya yung kasalanan. Magkaiba po yun. Now, sa kabilang banda, nakasulat naman po sa Book of Psalm, chapter 37, verse 4, Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart, or the desires of your heart. So ano po yung remedy sa ating pong mga kasalanan? Ang sagot po ay mababasa natin, of course, sa 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So maliwanag po yan na mahalaga pong i-confess natin sincerely ang ating mga kasalanan sa Diyos at siya naman po'y tapat at banal at patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat po ng ating mga kalikuan.
Now, ano yung second hindrance sa prayer? Ito po yung doubt and unbelief. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad doon po sa Book of Mark chapter 11 verse 22, have faith in God. Magtiwala ka, sumampalataya ka sa Diyos. Ibig sabihin, huwag mo siyang pagdududahan. Dagdag pa po niya doon sa Mark chapter 11 verse 24 naman, I tell you, you can pray for anything. And if you believe that you receive it, it will be yours. If you believe that you receive it, it will be yours. Okay? So nandoon na talaga yung pananampalataya natin na gumagana. Okay? Paghingi tayo ng kahit na ano sa ating Panginoon. Okay? Nakasulat naman po sa book of Hebrews chapter 11 verse 6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Si Apostle James naman po, ang sumulat po ng book of James sa chapter 1 verse 6 at 7 ay nagsabi po ng ganito. But when you ask, you must believe and not doubt. So paghihingi raw tayo, dapat manampalataya na tayo at hindi tayo dapat magduda, mag-alinlangan. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. So kapag ka ikaw ay nananalangin, tapos ay nagkakaroon ka ng duda doon sa ipinagpe-pray mo, huwag ka nang umasa na tatanggapin mo yung kasagutan doon. Kasi pinangunahan ka na ng duda eh. At syempre, pag may duda ka, eh nagkukulang ka na sa pananampalataya sa Panginoon. So dapat tsakin natin na pag lalapit tayo sa Lord, nandoon yung confidence natin, nandoon yung boldness natin, at nandoon talaga yung assurance na ibinibigay ng Lord sa atin na tatanggapin natin whatever we ask for in prayer. Now, nakasulat po sa Book of Mark na hindi gumawa ng himala si Jesus sa Nazareth dahil sa unbelief ng mga tao. Atin pong basahin sa Mark chapter 6 verses 5 and 6. And because of their unbelief, he could not do any miracles among them except to place his hands on a few people and heal them. And he was amazed at their unbelief. Ito mga kababayan niya ito eh. 'Di ba? Pero nandoon talaga yung kanilang unbelief regarding po kay Jesus. Siguro yung familiarity pumasok, nag-set in po sa kanilang mind. Ano po kaya medyo skeptical marahil sila at siyempre nandoon na nga po talaga yung unbelief nila kay Jesus. Kasi alam nila si Jesus karpentero lang eh. Ang tatay niya karpentero rin lang eh. At simpleng mga tao lang sila eh. Di ba? Kaya hindi mo minsan maiwasan sa tao na huhusgahan ka eh. At hindi maniniwala sa iyo eh. Now, so you see, yung prayer po na itinaas po sa Diyos in faith, ang kanyang i-honor. Okay? Ang faith po ay pagkakaroon ng katiyakan at saka confidence na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. So huwag na tayong mag-alinlangan, huwag tayong magduda. Ang doubt po sa kabilang banda is being uncertain o unsure sa willingness at ability ng Diyos na sasagutin ang prayer mo. Gusto mo ba sagutin yung prayer mo? And then, believe Him na ibibigay niya sa iyo ano man yung panalangin mo. Okay? Mamaya, i-qualify ko yan. Ha? Ngayon, lagi po natin tatandaan na ang Diyos ay walang hangganan. Fine, infinite being siya. Okay? At ang kapangyarihan niya ay walang limitation. Ngunit pinili po ng Diyos na ilimit yung kanyang sarili sa ating pong pagkilala, depende sa ating pagkilala sa Kanya. God seeks to demonstrate His power and strength in us and through us, but only when we allow Him to work in us. So napakahalaga po nun. Hayaan po natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Although siya po ay omnipotent or all-powerful, almighty, all-knowing, omniscient, pero still ay kailangan talagang hayaan natin siyang kumilos sa atin eh. Kasi nagdidepende siya sa free will natin eh. Yung sa freedom natin to choose. So, listen, ang ikatlong hadlang naman po sa panalangin ay yung inconsistency to God's will. Inconsistency to God's will. Ang simpleng kahulugan po nito ay asking with the wrong motives. Doon po sa James chapter 4 verse 3, nakasulat po, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Yun. So, ang tanong, paano malalaman kung ang prayer natin ay consistent sa will ng ating Diyos? O how will we know that our prayer is consistent to His will?
Ang una po, it must be consistent to God's nature and character. Halimbawa po, alam naman po natin ang Diyos natin ay banal. So one good example is holiness. God is holy at hindi niya ibibigay sa iyo ang anumang bagay na alam niyang magbubunga ng kasalanan. He is a holy God. So makinig kang mabuti kapatid kaibigan. Anumang prayer request na motivated ng lust, sensuality, o sinful passion, ay laban po yan sa kalooban ng banal na Diyos. Isa pa pong halimbawa ng kanyang karakter at nature ay love and mercy. Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Yan ang nature niya. Hindi niya sasagutin ng prayer request na naudyukan ng galit o ng puot, inggit at selos. Doon po sa Book of Numbers, chapter 22, verse at saka chapter 24, okay? Mababasa po natin doon yung nakasulat na sinuhulan po ni Haring Balak, si Propeta Balaam, na sumpain ang Israel. Hindi po siya pinayagan ng Diyos. Actually, inutusan po ng Diyos si Balaam na pagpalain niya ang Israel sa halip na sumpain ito. So makikita po natin na hindi pabor ang Diyos na sagutin ang prayers na motivated ng mga makasariling interest. Kaya tsitsakin po natin na pag tayo lalapit sa ating Panginoon, dapat consistent talaga ito sa kanyang kalooban. Dapat kilalanin natin, sa binigay ko sa inyong character niya at nature niya, yung kanyang pagiging holy at yung kanyang love at mercy. Now, ang letter B po, our prayer must be according to our needs. Bagamat alam na po ng Diyos yung ating mga pangangailangan, ano? Hindi pa man natin hinihingi sa Kanya. Pero dapat po ay pag mananalangin tayo, ito po ay according sa ating mga pangangailangan. Ang sabi po ni Jesus sa Book of Luke chapter 11 verses 11 and 12, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? Of course, wala, di ba? Walang matinong ama ang magbibigay sa kanyang anak ng ahas o kaya ng deadly scorpion. So malalaman kung ang prayer natin ay consistent sa will ng Diyos, kung ito po ay laging kabilang sa ating mga pangangailangan. Okay? Nabanggit po ni Apostle Paul dun sa Book of Philippians chapter 4 verse 19, and I quote, "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Alam po ng Diyos ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. No doubt about that. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad nung po sa Book of Matthew chapter 6 verse 32 ang ganito, "For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." So ang tanong ngayon, what is a need? Ano ba yung pangangailangan? A need is something essential, a necessity. Kagaya halimbawa po ng mga basic needs natin, which are food, clothing, at saka shelter. Napag-aralan natin yan, tayo elementary pa, di ba? Now, another question is this. Ano naman ang ating desire? Ano yung ating wish? O ano yung ating wants? Well, ang mga ito po ang mga bagay na higit sa ating mga pangangailangan. Dahil sa ang Diyos ay likas na mapagbigay at mahabagin, hinding-hindi niya ipagkakait ang anumang bagay para sa ikabubuti po ng kanyang mga anak. Isinulat po ni James, dun po sa Book of James chapter 1 verse 17, ang ganito. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heaven, of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So bukod po sa ating mga pangangailangan, ipinangako rin po ng Diyos na ibibigay niya ang ating mga desires o yung mga kagustuhan natin. Kaya doon po sa Psalm chapter 37 verse 4, nakasulat po dyan, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ipagkakaloob po ng Diyos sa mga desires mo, provided ang iyong buhay ay surrendered sa Kanya. At ang motive mo at purpose mo ay hindi pansarili lamang, kundi para sa ikalulugod at ikaluluwalhati po ng Diyos. Ang isa pang mahalagang principle sa ating pong pag-aaral ay sinabi po ni Jesus actually dun sa Book of Luke chapter 16 verse 10a. Pakinggan niyo mabuti. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So tanungin natin ngayon ang ating sarili. Mapagkakatiwalaan ba tayo sa maliit na bagay? Kung tayo hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, huwag tayong umasa na pagkakatiwalaan niya tayo sa mas malaking bagay. Amen?
So dapat talaga ngayon pa lamang sikapin natin sa mga little things na naipagkakatiwala sa atin ng Panginoon as His faithful stewards ay mapagkakatiwalaan tayo. Ano po? Tandaan natin yung parable of the talents, di ba? Yung merong 5, nasupot ng ginto, binigyan ng another 5, na doble. Yung dalawa, napagkatiwalaan, binigyan ng another 2 bags of gold. Yung isa na hindi mapagkatiwalaan kung ano yung nasa kanya, iisa na nga lang, binigay pa doon sa nabigyan ng 10 na. So, dapat maging tapat po tayo sa mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. So, ito po ay tungkol sa master-steward relationship. Tayo po ay stewards o mga katiwala ng Diyos na ating Panginoon, na ating master. So, ito po yung nagbibigay ng idea na ang paggamit mo sa mga resources na kanyang ipinagkakatiwala sa iyo ngayon will somehow determine the granting of your desires in the future. Praise the name of the Lord. Nawa po meron po tayong natutunan po sa atin pong maikling pag-aaral. Glory to God.